Nahihilo po tayo dito mga kababayan, eh, 'no? Pero anyway mga bossing, alam niyo po yung hearing na naganap po mga kababayan, doon sa Senado, kalat na po sa buong mundo mga bossing. Kalat na po sa buong mundo at ayan na nagtatawa na, pinagtatawanan na din tayo mga kababayan, oh. And eto, mga bossing, kung tayo po mga simpleng tao, simpleng mamamayan po ng Pilipinas, naintindihan natin kung ano po yung mga sinabi at mga binitawan na salita ng dating Pangulong Duterte, mga kababayan. At tayo nga po ay mga naniniwala na iyon na po ay pag-amin, ano, lalo po sa International Criminal Court agad. Oh, sa labas ng bansa muna. Oh, ano sabi dito? Duterte tells Philippines, no? War on drugs inquiry, he kept a death squad. Hmm. Yung sa death squad ko, mga kababayan, siguro hindi mapigilan ng dating pangulo yung kanyang salita o hindi makontrol lahat ng sasabihin. Kaya yung unang banat, ano sabi do'n sa unang banat? Yung mga nasa kanan ko, ayan, sila Bato de la Rosa, yan ang death squad ko. Yan ang DDS, yan ang Davao Death Squad. So, siguro mga ilang minuto, nahimasmasan, nahanginan yung ulo, mga kababayan, biglang nag-iba naman po, 'no? Para siguro naisip niya, nailaglag ko yata sila Bato dun, nailaglag ko din yata yung sarili ko dun, Oh. Kaya naman mga kababayan, yung pangalawang banat, ang mga DDS, ano na daw po, yung mga ano, mga gangster, 'yan ganyan na daw po yung mga DDS. Yung mga Davao Death Squad, mga gangster na daw po mga kababayan na inuutusan niya na pumatay kapagka hindi sumunod, sila ang papatayin ni dating Pangulong Duterte. Yun yung pangalawang pagbabago Oh. Nung kay Risa Ontiveros na mga kababayan, iba naman po. Biglang yung mga DDS naman po o yung, Davao Death Squad naman po mga kababayan, mayayaman sa Davao na gustong pumatay ng mga kriminal, ano, para daw po mas lumago ang kanilang, negosyo doon sa Davao. Pero mga bossing, isa po ang mas pinapaniwalaan ko dito, yung unang pahayag ng dating Pangulong Duterte. Yung mga nasa kanan, yun po yun. Tapos, siguro na medyo na-realize niya, sablay yun, yari kami dun, malalaglag ako dun, 'di ba? Hindi lang po isa mga kababayan, hindi lang po The Guardian, meron pa. 'Yan. AP, Philippine ex-President Duterte says he kept death squad as mayor to kill, to criminals. Al Jazeera, Philippine ex-president, lahat po gano'n mga kababayan, iisa yung mga ibinabalita po. Reuters, former Philippine president. Sa tingin niyo po ba mga kababayan? Sabi sa inyo, 'no? Sabi sa inyo mga bossing, kung eto po na mga international media ay naka-focus, 'no, sa investigasyon, sa hearing sa Senado, what more yung talagang, may gustong malaman sa kanila ang International Criminal Court, mga kababayan. Biruin niyo, nung dati 2016, actually nandito na ako nun, nakatira na kami dito. 'No, dumating ako dito 2011, tapos yung misis ko halos ewan ko 20 2006 yata nandito na, 'no? Kapag kami nagsasabi sa amin, "Uy, yung presidente niyo 2016, mamamatay tao." Mga mga ibang lahi ho. Aba, dinidepensa ko pa. Uy, hindi, ang mga pinapatay nun, yung mga talagang, pusher, yung mga salot sa lipunan, gano'n. Kaso mga kababayan, oh, nung lumabas ho mga bossing, yung naku, may reward pala.
napaisip ka, eh, 'no? Hindi lahat ng napapatay, eh, mga pusher lang. Nandoon yung mga kagaya niya, mga nabibiktima lang, Kian De Los Santos, mga bossing, ilang taon yun, menor de edad, oh. Mismong sa kanila po nanggaling na nilalagay lang dun sa tindahan ni Kian at hindi talaga si Kian, 'di ba? Oh, naku po. Sa tingin niyo po mga kababayan, ang buong mundo nakatutok kay Duterte sa investigasyon, eh, what more kung ICC. Kaya sabi nung iba, Mark, hindi na kailangan 'no, na humingi ng ICC ng kopya sa Senado o sa Kongreso. Yung mga video, yung mga live na nakikita po 'no, sa YouTube, yung mga napapanood natin sa hearing ng Kongreso at Senado, mga kababayan, eh, yun na yung materials nila. Ano ho, mamaya dadakuin at mas lalaliman pa po natin yung tungkol ho sa International Criminal Court, mga kababayan. Sabi ni Moji G, "Haha, 'pag di umattend sa hearing, maglalabas ng warrant para umattend sa hearing, pero puro imbestiga lang. Tinapos kaagad ng senadores." Oh, speaking of that, 'no, pati po si dating Senador Panfilo Lacson, mga kababayan. Ito ho, pangatlong topic natin. Pati ho si dating Senador Panfilo Lacson, mga kababayan, dismayado, 'no? Ayan. Boy Duterte. Dismayado sa Senado. Parang nagpasakop sila kay parang nagpasakop sila kay Duterte, mga bossing. Jinggoy, malambing pala si Jinggoy. Mga boss? Malambing pala si Jinggoy. Oh. 'Di ba si Coco? Medyo kalmado pala si Coco Pimentel. Alam niyo po kung sino ang nag-iisa at natitira na tumitindig? Si Senadora Risa Ontiveros po. Ako hindi ako kakamping, ha? Hindi ako kakamping. Pero, mga kababayan, sumasaludo ako doon sa tao. Tama yung trabahong ginagawa niya. Mga bossing, yung iba wala eh. Uy, si dating Pangulong Duterte yan. Yung aanuhin natin, kailangan. Medyo tayo dyan, soft tayo dyan. Kailangan dapat tayo dyan. Medyo kalmado tayo dyan. Takot? No, natakot yung ibang senador. Pakinggan ho natin ang pahayag po ni dating Senador Panfilo Lacson, mga bossing. Lacson believes the Senate was invaded by former President Rodrigo Duterte during the Senate probe into his administration's war on drugs. Para pong naghari-harian kasi, no, ang dating Pangulong Duterte. At kung makaasta ho, mga bossing, kung makaasta ho,